Hello everyone, it's me again, Teacher Nel. Ngayon naman po ay magsusubtract tayo ng decimals. Okay? So, kung nung nakaraang video po ay napaka-importante no, na magkalinya po yung ating decimal point. Ngayon naman po sa subtracting decimals ay napaka-importante po na magpantay po ang ating decimal numbers. Okay? Example number 1, 22.4 minus 4.38. Okay, so gaya nung una, no, kailangan po natin silang i-regroup. Okay po, so sulat natin sila vertically. So that is 22.4 minus, okay, so napaka-importante na tapat po ang kanilang decimal point. So, dapat dito po yung decimal point. Ibig sabihin yung 4 po natin ay dito. Okay? Then, 38. Ayan. So, dapat ganyan po yung ating pagsulat, no? Ayan. So, pangalawa po, no? Una po, kailangan naka-regroup. Ayan. Isulat natin vertically. Pangalawa po, dapat magkatapat yung decimal point. Pangatlo po, dapat pantay ang decimal numbers. Okay? So, kung dito po ay 0.38, dapat dito po ay 0.40. Yan. So, dapat pareho po silang hundreds. Okay? So, ngayon po pwede na tayo mag-subtract. Yan. So, 0 less 8. So, cannot be. So, borrow from 4. So, 4 becomes 3. Then, 0 here becomes 10. 10 less 8 now is equal to 2. Yan. So, kadalasan po kasi ginagawa nila, no, pag wala pong number dito, nag-bring down 8 na lang po sila. Okay, which is very wrong. Okay? So, kailangan po natin lagyan ng 0. Unlike po sa addition ng last video ko, no, na nilagyan ko lang po ng 0 para magpantay sila. At para masanay po tayo, no, na kailangang pantay po ang decimal numbers. Okay? Sa addition po kasi, wala siyang bearing. Pero sa subtraction po, napaka-importante po ng 0 na to. Okay? So, tuloy natin. 3 less 3 po is equal to 0. Then, copy the decimal point. Okay? Dapat nakatapat din po yan. Okay? 2 less 4 cannot be. Borrow from 2. 2 becomes 1. Then, 2 here becomes 12. 12 less 4 is equal to 8. Then, bring down 1. So, that is 18.02. Okay? So, kung hindi pa po yan klaro, try po natin itong number 2. 32.5 minus 8.32. Okay, so sulat natin siya vertically, no? 32.5 minus, inulit ko po, dapat magkapantay po, magkatapat ang ating decimal point. So, wag pong isulat si 8 dito sa tapat ng 3, no? Yan, dikit lang po natin siya sa kanyang decimal. So, this is 8.32. Hayaan nyo po hindi sila magpantay, no? Hindi naman talaga yan magkapantay. Yan. So, para magpantay, inulit ko po, dadagdagan natin ng 0 po o lalagyan ng 0 yung space. Okay? Napaka-importante po niyan sa subtracting decimals. Pag wala po yan, maaari po tayo magkamali. No? Yan. So, 0 less 2 o 0 minus 2 po is cannot be. So, borrow from 5. 5 becomes 4. Then 0 here becomes 10. So, this is 10 minus 2 now is equal to 8. 4 minus 3 is equal to 1. Don't forget po to bring down the decimal point. Dapat tapat-tapat po yan. Then 2 minus 8 cannot be. Borrow from 3. 3 becomes 2. Then 2 becomes 12. Then 12 less 8 is equal to 4. Then bring down 2. So that is 24.18. Okay, so kung clear na po yan, pakitry naman po itong
number 3, and number 4.